Mga kababayan, breaking news po ito. Nako po, nanggigigil na po ang mga taong bayan. Galit na po dahil po wala pong nangyayaring hustisya sa nangyaring pagnanakaw sa issue ng flood control. So, itong rally na ito, simula ngayon po, mula kagabi hanggang ngayon, ay umiinit na po yung laban. Kaya yung Malacanang na-alerto na. Tapos yung mga nagrarally na pinangunahan po ni Kiko Barsaga ay papunta na po ng Forbes Park, yung bahay ng mga mayayaman. Nandiyan po si Martin Romualdez, BBM, si Saldico. Mga kababayan, diyan po yung mga bahay nila. So ngayon, ang pupuntahan po ni Kiko Barsaga kasama po ng mga sambayan ng Pilipino dito, talagang target po nila na magwelga doon at magprotesta. Na talagang libo-libo, milyon yata ang pupunta mga kababayan So pakinggan po natin ito. Ito po, nako po mga yung NBI daw at Lespo, wala silang bayag. Nako po mga kababayan, ito na. So tignan po natin, magsasalita po itong isang supporter po ng Katwiran at nagpapahayag po ng katotohanan. Talagang galit na galit si kuya. Ito po, talagang solid po ito na makabayan. Check po natin si Kuya Park. Yang paslupa ni gobyerno, mga ulon, mga walang bayag, ang nasa gobyerno, NBI walang bayag, gayon din ang NBI walang bayag. Ang kaya lang nilauliin ay mga vlogger, mga mahihirap na Pilipino ang kaya ipahuli ng gobyerno. Walang bayag ang Senado, ang House of Representatives. Pinadalala ko lang sa Bina, pati ang isang vlogger na nag-cap sila ng headshot. Bilis na huli. Pero yung mga magnanakaw na nandyan sa loob, mga hampas lupa, mga insekto, mga magnanakaw, mandurugas, nagpapahirap sa mga Pilipino. Ilang araw na nakakalipas, ilang buwan na nakakalipas nang simula ng investigasyon laban sa mga politikong magnanakaw. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong, wala pa rin napapanagot. Pero bakit pagdating sa mahihirap, ang bilis nilang huliin? Kailan kayo lalabas? Di ba? Pag lahat tayo naubos, kaya sa 12, baka marinig din baka sa 12, lumabas na kayo. At ito ang hinihingi namin. Kung saan si Kiko Barsaga, doon kayo pumunta. Yung mga organizer ng rally na mga yawa, huwag ninyong sundan sila. Kasi ang balak lang nila, hatiin ang supporter, hatiin ang mga tao para kung titignan. Kaya kung sino ang mag-announce ng rally at venue maliban kay Kiko Barsaga, huwag niyong puntahan, huwag kayong pumunta. Mga kababayan, ang nangyayari kasi dito ay talagang yung grupo ng makakaliwa na mga nagrarally, mukhang iba po yung direksyon. Ang pinupuntirya nila, itong sila Sara Duterte, Kiko Barsaga, sila Chis Escudero, alam ko may Marcoleta pa dyan mga kababayan dito inililihis po nila yung taong bayan. So, ang sinasabi po ni Kuya Park, sundan si Kiko Barsaga kung nasaan. Naku po mga kababayan, eto na. Yari na dito mga kababayan. Gulo na naman ito. Grabe, walang utang na loob. Naku, sino kaya ito? Pagkatapos pakinabangan si Sara Duterte, trinidor si PRRD, pinakulong sa ICC. Naku po. Dahil pera lang yan, mga bayaran niya mga organizer ng mga rally na yan. Pag merong mag-rally doon sa EDSA Science sa harap ng Robinson, ibig sabihin buhang yan. Anong gusto mo? Ikaw maging manager ng Robinson? Andun ba ang kalaban mo? Pag doon ka naman mag-rally sa EDSA Monumento, anong gusto mo? Ikaw ang ipalit doon sa monumento? Kaya kung saan si Kiko Barsaga, doon tayong lahat. Kung sino ang mag-organize na
declare na death at ibang venue, huwag niyong puntahan, huwag niyong pakisamahan. Hayaan yung makalbo sila sa kakarali nila doon. Tama! Ilang rally lang ginawa natin, pero bakit hindi tayo nanalo? Kasi watak-watak ang Pilipino eh. Tama! Inahati ng mga yawang kalbo ng mga organizer. Kalbo, masamang tao! Nakakalbo naman kayo, wala pa rin kayong mga utak hanggang ngayon. Kulot salot. Aray! Kaya kayo nagsimula mag-rally. Sobrang tagal na, pero bakit hindi kayo nanalo? Kasi watak-watak kayo. Kaya kung sino ang pupunta sa October 12, kung saan si Kiko Barzaga, doon tayo. Bakit? Siya ang nag-schedule ng date na 12. At kung sino pa ang ibang organizer na mag-schedule yan ng ibang venue, huwag niyong puntahan. Kahit kalbo pa yun, mahaba ang buhok, huwag niyong puntahan. Pinagbutak-butak niya ang mga nagrarali eh. Pati yung matatapang, yung nasa ibang bansa na sobrang putak ng putak. Umuwi ka muna sa Pilipinas at mag-build ka sa rally bago ka pumatak. Bira ka ng bira eh. Matapang lang kayo sa social media. Pero So yan mga kababayan, napakatindi ng galit ni Kuya. Kuya Park po ito. Isang makabayan po ito, mga kababayan. Talagang yung Forbes Park ay susugurin na. So i-check po natin po itong si Harry Roque kung anong masasabi niya dito. Kasama na po dyan si Tambaluslo. Magandang araw po sa inyong lahat. Well, alam niyo po, napag-usapan na natin na minsan na talagang tanging paraan para mapauwi si Tatay Digong ay mawala bilang presidente ang Marcos Jr. at ang pamamaraan para mapatalsik sa pwesto ang Marcos Jr. sangayon sa salagang batas, kung siya mismo ay magre-resign, kung siya ay masisisante ng taong bayan sa pamamagitan ng isang people power, o siya ay kunin na ng Diyos, o di naman kaya ibigyan siya ng sakit na hindi na gagaling, no? Permanent disability, no? Well, siguro naman po, alam nyo na, sa mga pangyayari na binasura ng ICC, ang interim release ni Tatay Digong, na talaga naman pong ang pamamaraan lang para mapauwi na si Tatay Digong at ang pamamaraan lang para matapos na ang problema ng korupsyon sa Pilipinas ay talagang sa pagtatanggal kay Marcos Jr. bilang isang presidente. Bukas po, 12 ng Oktubre, may panawagan na naman ng People Power at ako po ay sinususugan ko itong panawagan nito. Maawa naman po tayo sa ating mga sarili. Trilyones na pong wala sa korupsyon. Dati-dati, bilyones lang. Ngayon, trilyones na. At kung hindi pa po tayo magsasalita at sasantihin itong mga taong nasa kapangyarihan, wala na pong kinabukasan ng ating mga kabataan. Maawa naman po tayo sa ating mga kabataan. Well, bukas po, merong nanawagan na ang People Power sa EDSA pa rin. Pero hindi po sa EDSA Shrine, hindi sa Aguinaldo, Camp Aguinaldo, kung hindi doon sa labas ng gate ng Forbes Park sa Buendia. Sinususugan ko rin po yan, ganyang panawagan, at ito po ay galing kay Congressman Miao Miao. Bakit po sa Forbes Park? Well, alam naman po natin ang Forbes Park ang tirahan ng pinakamayayaman na mga pamilya sa ating bayan. Kasama na po dyan si Tambaluslos, na for some reason, ang dami-daming bahay dyan sa Forbes Park. Hindi po bababa sa 6 ang bahay niya dyan. At ang isang bahay ngayon sa Forbes Park, hindi po bababa sa 2 bilyon ang presyo. Dyan din po nakatira ang Marcos Jr. na alam natin ay kabahagi ng pamilya na nasa listahan ng Guinness Book of World Records sa pinakakorap sa buong daigdig. May bahay din po dyan si Zaldico. At napakadami po mga congressman at senatong na may bahay din dyan sa Forbes Park. Ang nakapagtataka po, kung ikaw ay taong gobyerno, hindi mo talaga ma-justify kung paano ka makakabili ng bilyon-bilyong halagang na bahay dyan sa Forbes Park. Talaga po pag ikaw ay taong gobyerno, ang presumption po talaga, ikaw ay nagnakaw. Kaya ikaw ay nakakuha ng bahay dyan sa Forbes Park. Kaya naman po tama na ang panawagan, ang people power ngayon sa EDSA pa rin, pero imbis na doon sa lugar na pinangganapan ng EDSA 1 and EDSA 2, doon sa malapit sa EDSA Shrine at sa Corner Ortigas, dito naman tayo sa Buendia. Ito po ay symbolic dahil ito po ay pagprotesta sa pagnanakaw galing sa kaba ng taong bayan, dahilan kung bakit napakadaming residente ng Forbes Park ay nakatira ngayon dyan. So yan mga kababayan, ako po,
Grabe, balita po mga pulis at yung mga nagbabantay, suportado din ang gagawing rally. So i-check po natin mga kababayan. Alam ko suportado ito yung mga pulis. Support sa rally. Ito po mga kababayan. Support po sa rally. Alam ko, ito yung sinabi ng pulis, hahayaan po nila ito. Talagang susuportahan po nila yung rally. May sinasabi dito Talagang mga manggagalaiti talaga kayo ito po yung nangyari nung nakaraan. Cheese Whiz has calcium that... Ito po mga kababayan. Yun talagang ang dami ng galit dito mga kababayan. I-check po natin yung ibang mga dito. Yan, si AFPG forms soldiers involvement in politics. Ayan, ito. Kaya pala tahimik busog na busog ang kanyang bulsa. Kaya sinasabi na nagwawala ng mga tao, mga kababayan. Okay tayo. Grabe, nagwawala sila. Yan yung nangyari po noong September 21. Baka mangyari sa Forbes Park ito. Pinagbababato na nila. Grabe, ayan. Nagwatak-watak na ngayon. Baldahan na. Mga kababayan. Parang nagulan na talaga. Nagwawala yung mga tao. So yan po. Yan yung nangyari. Ako po, mga kababayan. So dito mga kababayan, check po natin yung si General Browner merong babala sa mga sundalo na mag-aano sa politika. Sabi niya kasi ayaw mag-play. Check po natin. It will only harm the country. For Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., it will only harm the country if soldiers get involved in politics or in any attempt to withdraw support for the government. This comes amid reports that some retired AFP officials are allegedly urging active members to withdraw their support for President Ferdinand R. Marcos Jr., something Browner has confirmed. Because, again, it will set us back. It will set the Philippines back several years. The investors will start, pulling out. There will be a stoppage of the normal lives of the Filipinos. Livelihoods will be interrupted and so on. Magulo. We saw this already in the past. Browner stressed that such calls for a coup never succeed and that the AFP will remain professional and adhere to the chain of command. He also said it's good to let the ongoing investigation into government corruption continue, particularly on flood control projects. Mga kababayan, itong si General Browner po nadadawit po sa 15 billion na ghost project sa Tikas na nakita po ito ng Senado at binalita rin po ito na sa mainstream media, lalong-lalo na po sa Net25. May anomalya ang AFP na tinatawag na Tikas project na 15 billion. Ang tindi po mga kababayan. So sinasabi po sa balita ng mga nagkokomento, kaya tahimik itong si Browner dahil busog na busog yung bulsa niya. Yun yung sinasabi mga kababayan. We believe that we have democratic processes and procedures working today. And hopefully from these investigations, cases will be filed in court. The court will decide on this. We support the advocacy of the President in the fight against corruption. Meanwhile, morale within the police ranks remains high and there is no need for a loyalty check. PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. also said that if anyone approaches him to stage a revolt, he will refuse. Pagka meron, and then maybe pwede ko silang kausapin not to do it and what's the basis? We have a president. What is the basis daw mga kababayan? Hindi nyo ba alam na nagnanakaw na
puro nakawan lang nangyayari sa gobyerno. Yung AFP merong may ghost project. Hindi pa ba basis yun? Yung sinasabi ng mga komento, mga kababayan, na may mga generals, mga dating mga opisyal na naniligaw po sa AFP na mag-withdraw po ng kanilang suporta dahil po sa nangyayaring korupsyon. So sinasabi po ng AFP at PNP anong basis daw. Itong AFP nadadawit sa malaking korupsyon na ghost project din pala. Naku po mga kababayan, matindi po ito. That is a sitting president who won by majority votes. I don't see any basis para patalsikin. As well as sa pamumuno ng ating presidente, it started during the July SONA, wherein So yan mga kababayan, talagang tight pa rin yung sa AFP. Syempre sabi nung iba kaya hindi maingay, hindi nagrereklamo kasi busog na busog sila. Siya na mismo ang nagsabi to put a stop of corruption, especially flooding that caused the flooding here in Metro Manila. Meanwhile, the PNP has also prepared security measures for the large-scale protest expected in the coming months. So yan mga kababayan, matinding rally po ito ngayon. Especially that we are rationalizing and or improving our template in this kind of activity to secure. So yan mga kababayan, naku po, sabi nung iba kaya si Browner, si General Browner ng AFP, tahimik kasi nga busog na busog din ang bulsa kasi nga may 15 billion na anomalya sa ghost project ng TICAS. So yun po yung nababalita ngayon na pati AFP nababahiran po ng korupsyon. And daming nagko-comment, nababas rin ng AFP kasi nga pati sila nabusog. Naambunan po ng 15 billion. Nako po mga kababayan. So ngayon may rally po si Kiko Barsaga sa Forbes Park. Marami na po, naka-ready na po sila. Anytime po, alas 10 ng gabi yung talagang pinaka-final na oras. Pero ngayon nagre-ready na po. Million daw po pupunta mga kababayan. Nakakakilabot, baka mamaya magkagulo na naman. Magkabombahan na naman ng tubig, baka mamaya magkabatuhan na naman, may masaktan na naman. So ingat-ingat kayo mga kababayan. Okay lang na isigaw natin yung mga sa loobin natin pero wag nyong hahaluan ng violence kasi delikado ang mga Pilipino. Kahit sino po magagalit po sa korupsyon na nagaganap kasi wala naman nangyayari. Nabulgar nga. Meron namang pinagtatakpan, yung Blue Ribbon Committee. Ang kanyang target ngayon, yung Farm to Market Road. Yun yung iniimbestigahan niya, pero yung flood control, nakalimutan na. Ping Lacson, Tito Soto, wala na. Kaya sana ibalik nyo si Marcoleta na maging Blue Ribbon Committee para maging panatag yung mga Pilipino. So yan lamang po mga kababayan. Salamat po ng marami. Pa-share and pa-like po ito para po magkaalaman po, malaman po ng buong bayan ang nangyari sa Pilipinas na talagang puro korap nang nasa gobyerno ngayon. Salamat po.